Nagsimula ang pelikula sa dalawang lalaki na may dalang kamera na pumunta sa isang bilangguan sa Belarus para kunan ng video ang mga bilanggo na naghihintay ng kanilang parusang kamatayan. Pinaglaban nila ang mga bilanggo para makita kung sino ang pinakamalakas. Ang lalaking kumukuha ng video sa laban ay konektado sa isang studio na nasa isang malayong isla, at pinapanood ito ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Brickell. Ginawa ni Brickell ang lahat ng ito para matupad ang kanyang nakakabaliw na pangarap. Nais niyang gumawa ng isang tunay na marahas na palabas kasama ang 10 mga bilanggo sa death row mula sa iba't ibang bilangguan bilang mga kalahok na lumalaban hanggang kamatayan. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na kunan ng video clip ang lahat ng laban para sa mga advertise dahil mayroon na siyang 10 bilanggo na napili, at sisimulan na niya ang palabas sa loob ng 22 oras. Livestream din niya ito sa internet kinabukasan. Sinalubong ni Brickell ang kanyang kaibigan na si Goldie, na siyang namamahala sa lahat ng kamera sa isla. Hiniling niya kay Goldie na magmadali at maglagay ng mga kamera sa buong lugar bago dumating ang mga bilanggo, ngunit sinabi ni Goldie na walang sapat na oras upang masakop ang buong isla. Ang ilang mga lugar tulad ng kanilang punong tanggapan, ay hindi nakakakuha ng mga kamera, ngunit si Goldie ay may isang cameraman na handa upang makunan ang lahat ng live sa mga lokasyon na iyon. Pagkatapos nito, naabutan ni Brickell ang kasintahan niyang si Julie at naghanda para sa isang interview na gagawin niya. Sa panayam, tinanong ng mamamahayag si Brickell kung paano niya pinaplano na ipakita ang marahas na kompetisyon sa TV. Sinabi ni Brickell na ipapalabas niya ito sa internet sa halip at maniningil siya ng bayad para sa mga tao na manunood. Ipinaliwanag niya na ang kompetisyon ay isang totoong buhay na laban para sa kalayaan at pera, hindi lamang isang regular na pelikula. Nagulat ang mamamahayag sa imoralidad at iligal na gawaing ito, ngunit ikinatuwiran ni Brickell na hinatulan na ng kamatayan ang mga kalahok, at binibigyan niya ang 10 sa kanila na maglaban para sa kanilang buhay, kaya hindi niya ito nakitang isang pagkakamali. Pagkatapos ng panayam, sinabi ng tauhan ni Brickell na namatay ang isa sa mga bilanggo na nabaril. Agad naman silang sinabihan ni Brickell na humanap ng kapalit para matutuloy pa rin ang plano. Binanggit ng isa sa kanyang mga tauhan na nakahanap na sila ng isang malakas na bilanggo na Arabo sa isang bilangguan sa El Salvador. Ito ang pinakamalakas na bilanggo na may mahabang buhok sa isang kulungan sa El Salvador. Napakatigas niya, kaya kinailangan nilang ikulong siya sa isang hiwalay na selda. Pagkatapos ay inilaban nila siya sa 2 iba pang malakas na bilanggo, ang isa sa kanila ay isang lalaki na nagngangalang Jack Conrad. Ang mahabang buhok na preso ay madaling naparalisa ang kanyang unang kalaban, at nang si Jack na ang lalaban sa kanya, siya ay diretsyong tumanggi. Ngunit ibinigay ng warden sa mahabang buhok na bilanggo ang susi ng kanyang mga tanikala upang makalaya siya at malabanan si Jack. Sa gulat ng lahat, natalo siya ni Jack sa 2 galaw lang. Nang makita ito ni Brickell, agad niyang kinuha si Jack sa ilalim ng kanyang kontrol, alam na ang Amerikanong ito ang magpapasikat sa kanyang palabas. Kinabukasan, 10 bilanggo ang dinala sa isang isla para sa isang buhay at kamatayang labanan. Sila ay sina Helmet mula sa Germany, Dominic mula sa Italy, Saigi mula sa Japan, Creston mula sa Amerika, Paco at kanyang asawang si Rosa mula sa Mexico, Biasi mula sa Ghana, Peter mula sa Russia, Jack mula sa Amerika, at panghuli ay si Max Starley mula sa England, nakilala bilang isang miyembro sa espesyal na puwersa at hinatulan ng kamatayan dahil sa pagsunog sa isang nayon, panggagahasa sa 9 na babae, at pagpatay sa kanila. Sinabi ni Brickell kay Jack na dadalhin sila sa isang malayong isla sa South Pacific at ipaglalaban nila ang kanilang buhay. Mayroon lamang silang 30 oras para maghanap ng mananalo na makakakuha ng kalayaan at pera. Si Jack ay hindi interesado at ayaw makipag-away, at iyon ang nagpagalit kay Brickell. Nagbanta siya na e-frame up si Jack para sa kasong terorismo, sinabing pinasabog niya ang isang simbahan at isang klinik at pinatay ang mga babae at bata. Pagkatapos ay sinabi ni Brickell kina Rosa at Paco na maaari silang magsama-sama upang lumaban ngunit ipinaalala sa kanila na isang tao lamang ang maaaring manalo. Sinabi ng security chief ni Brickell, na si Baxter, na ang bawat bilanggo ay may bracelet na bomba na nakalagay sa kanilang paa, at ito ay sasabog sa loob ng 30 oras o kung may magpapasabog nito. Kaya kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang lumaban para sila ang makakuha ng kalayaan. Pagkatapos ay ina-activate ni Baxter ang bomba at dinala sila sa isang liblib na isla sakay ng chopper.
Sinabi ni Brickell sa kanyang mga kasamahan na maghanda para simulan ang palabas dahil malapit nang darating ang mga bilanggo sa isla. Nakita ni Jack ang punong tanggapan ni Brickell sa isla habang papunta siya sa lugar kung saan sila ay maglalaban. Naghanap siya ng palatandaan para mahanap niya ang hideout na ito mamaya. Nang makarating ang mga bilanggo sa kanilang pupuntahan, sila ay itinapon palabas ng helicopter patungo sa dagat na may susi sa kanilang mga bibig upang mabuksan ang kanilang mga tanikala. Ngunit nang itapon si Dominic, napunta siya sa isang lumang pier at namatay kaagad. Nang hiniling ni Baxter kay Jack na buksan ang kanyang bibig, siya ay tumanggi at sa halip ay lumaban. Nahulog siya sa buhangin at nawala ang susi ng kanyang posas. Matapos maalis ng mga bilanggo ang kanilang mga posas, nabaliw si Helmet at sinimulang salakayin si Yassel. Sinubukan pa niya itong pagsamantalahan, ngunit nagawa ni Yasin na pabagsakin siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang leeg at paghila sa trigger ng bomba na nasa kanyang paa, na nauwi sa kanyang pagkamatay. Tuwang-tuwa si Brickell at ang kanyang mga tauhan nang makita ang aksyon, lalo na't nasa 5 milyong manonood na ang nanonood. Kasabay nito, patuloy na sinusundan ni Paco si Jack, na pagkatapos ay inatake siya. Ngunit pagkatapos ay tiniyak sa kanya ni Paco na ayaw niyang saktan siya at sinusubukan lamang niyang hanapin ang kanyang asawang si Rosa. Naniwala si Jack sa kanya at pinakawalan siya, ayaw din niyang makapatay ng sinuman. Bago umalis, binigyan ni Paco si Jack ng susi para mabuksan ang kanyang mga posas. Dahil dito, medyo naawa si Jack kay Paco. Sa ibang lugar, nakita ni Creston ang isang kamera at sinira ito. Hindi nagtagal, isang helicopter ang naghulog ng ilang pagkain at kutsilyo para sa kanya. Habang siya ay kumakain, siya ay tinambangan ni Saiga. Lumaban si Creston ngunit hindi niya nagawang talunin si Saiga kaya tumakbo siya mula doon. Nakita ni Saiga si McStarley habang hinahabol niya si Creston. Iminungkahi ni McStarley na magtulungan sila upang patayin ang iba pang mga bilanggo, at pagkatapos nilang magtagumpay, maaari silang magpasya kung sino ang mananalo. Naisip ni Saiga na ito ay isang magandang ideya at sumang-ayon siya na makipagtulungan kay McStarley. Habang sinusubukang hanapin ni Jack ang punong tanggapan ni Brickell, hinarap siya ni Peter, na bigla na lang nagpakita at nagsimulang umatake sa kanya. Sa gitna ng kanilang labanan, hindi sinasadyang nahila ni Peter ang trigger ng bomba na nasa kanyang paa. Mabilis itong nalaman ni Jack at tuluyang itinulak si Peter sa bangin upang maiwasan ang pagsabog. 12 milyong tao ang nakatutok upang manood, kabilang ang isang ahente ng FBI na nagngangalang Wilkins. Sinusubukan niyang alamin kung saan nagaganap ang kompetisyon dahil dalawa sa mga kalahok ay Amerikano. Nalaman niya na ang isa sa mga kalahok, si Jack, ay talagang dating miyembro ng US Special Forces na nagngangalang Jack Riley. Tila, nawala siya ng walang bakas noong isang taon, naiwan ang kanyang kasintahang si Sarah sa dilim. Tinawagan ni Wilkins si Sarah upang sabihin sa kanya kung nasaan si Jack at siya ay isa sa mga kalahok sa isang palabas. Mabilis na tinungo ni Sarah ang isang bar na pagmamay-ari ng isa sa mga kaibigan ni Jack para manood ng palabas. Nang makarating siya roon at makita ang palabas, siya ay lubos na nabigla, ngunit ayaw niyang maniwala at kumbinsido na ang lahat ng ito ay kasinungalingan lamang. Sa isla, nahanap na ni Paco ang kanyang asawa, at nang sila ay nagkakaroon ng matamis na sandali, biglang dumating si McStarley. Sinimulan ni na Paco at McStarley na maglaban, at biglang hinawakan ni Saiga si Rosa. Ang kawawang Paco, na walang kalaban-laban, ay binalian ni McStarley ng mga paa, na pagkatapos ay ipinulupot siya sa isang puno. Nagdilim ang mga bagay nang sinubukan ni McStarley na pagsamantalahan si Rosa sa harap mismo ni Paco. Lumaban si Rosa sa abot ng kanyang makakaya, na lalong ikinagalit ni McStarley. Sa sobrang galit niya, tinikman siya ni McStarley at pagkatapos ay pinatay siya sa harap mismo ng mga mata ni Paco. Upang tapusin ang kakilakilabot na kaganapang ito, ang bomba na inilagay sa paa ni Rosa ay pumutok na nagtapos sa kanyang buhay. Sa kaguluhan ng pagsabog, kahit papaano ay nakatakas si Paco. Samantala, pinapanood ito ng mga tauhan ni Brickell at nagsimulang magdadalawang isip tungkol sa kanilang ilegal na palabas. Nakiusap si Julie kay Brickell na itigil ito dahil ito ay masyadong hindi makatao, ngunit si Brickell, na walang pakialam sa buhay ng mga kriminal, ay nangatuwiran na ang pagtigil ay hahantong lamang sa kanilang mga sarili na malagay sa delikadong sitwasyon. Ang nasa isip niya ay tungkol lamang sa ambisyon at pera, kaya mas gugustuhin niyang bigyan ng kalayaan ang mga bilanggo gaano man kabigat ang mga pagsubok.
Nang maglaon ng gabing iyon, nakita ni Jack si Paco. Si Paco, sa isang sirang estado, ay nagkwento ng mga kakilakilabot na pangyayari at nakiusap para sa tulong ni Jack sa paghihiganti sa pagkamatay ni Rosa. Si Jack, na nag-aalangan, ay tinanggihan ang ideya ng paghihiganti ngunit nangako na susubukan at panatilihing ligtas si Paco. Samantala, sina Yase at Kristen ay nag-aaway, ngunit si Kristen ay nakakuha ng kalamangan at nagmungkahi na dapat silang magsama-sama upang alisin ang iba pang mga bilanggo sa pamamagitan ng pag-trigger ng mga bomba sa kanilang mga paa. Si Yase, nang marinig ito, ay sumang-ayon. Ang bagong alyansa na ito ay nagpagalit kay Brickell ng sobra, kaya inutusan niya si Baxter na bigyan sina McStarley at Saigen ng armas. Alam na ang pagbibigay sa kanila ng mga sandata ay magbibigay ng madaling kamatayan at gagawing mas kapana-panabik ang buong ilegal na palabas. Dinala ni Jack si Paco sa isang mas ligtas na lugar at nag-iisip kung paano kunin ang GPS sa kanyang paa para makagalaw siya ng hindi nalalaman. Gusto niyang pumunta sa headquarters ni Brickell para maghanap ng paraan para humingi ng tulong. Binigyan niya si Paco ng kutsilyo na nakita niya at sinabing babalik siya. Samantala, sinabi ng isa sa mga tauhan ni Brickell na nawalan sila ng signal ni Jack. Nang makita nila si Jack na papunta sa kanilang headquarters mula sa kamera, sinabihan ni Brickell si Baxter na hanapin siya kaagad. Bumalik sa Amerika, sinabihan si Wilkins ng kanyang superior na huwag nang mag-imbestiga sa mga file ni Jack dahil ito ay isang lihim. Ibinunyag niya na si Jack ay nasa espesyal na puwersa sa loob ng 14 na taon, at tinawag siya pabalik para sa isang lihim na misyon na pabagsakin ang isang network ng dealer ng droga pagkatapos niyang magretiro. Ginawa ito ni Jack at pinabagsak ang lahat ng mga kartel ngunit siya ay nahuli at ikinulong sa El Salvador. Hindi makakatulong ang gobyerno dahil isa itong classified mission. Sa isla, pumasok si Jack sa headquarters ni Brickell at sinimulang alisin ang mga gwardya ng paisa-isa. Sa wakas ay nakakita siya ng isang telepono at tinawagan si Sarah. Nagalit siya dahil nawala siya ng isang buong taon, at nalaman lang niya kung nasaan siya nang makipag-ugnayan sa kanya ang FBI. Nang banggitin ni Sarah ang ahente ng FBI, mabilis na ipinaalam ni Jack ang kanyang lokasyon at sinubukang tiyakin sa kanya na mahal niya siya at ipapaliwanag niya ang lahat kapag nakauwi na siya. Kasabay nito, agad na nalaman ni Baxter at Brickell ang lokasyon ni Jack. Si Jack, na nakaramdam ng panganib, ay nagpa siya na tumalon mula sa itaas ng gusali. Si Sarah, na nakakuha ng mga coordinate ni Jack, ay mabilis na nakipag-ugnayan kay Wilkins para ipaalam ang mga ito. Pagkatapos ay ibinigay ni Wilkins ang mga coordinates sa boss ni Jack na hinihimok siyang iligtas si Jack sa lalong madaling panahon dahil inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib para sa estado. Kahit alam ni Wilkins na ito ay magbubunyag sa totoong pagkakakilanlan ni Jack, kailangan pa rin nilang iligtas siya. Nakuha ng boss ni Jack ang lokasyon at nangakong gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Samantala, ibinabahagi ni Kristen ang kwento ng kanyang buhay kay Yase, hindi napansin na hinihila na ni Yase ang trigger ng bomba sa kanyang paa. Umalis si Yase bago nangyari ang pagsabog. Sa parehong oras, natagpuan ni Saiga at McStarley si Paco sa isang sirang tulay at binugbog siya ng husto dahil hindi na may pagtanggol ni Paco ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, nagpakita si Jack at sinabihan silang itigil ang pagbugbog kay Paco, ngunit si McStarley, na hindi pinansin si Jack, ay sinaksak si Paco at sinunog ito hanggang sa mamatay sa harap mismo ni Jack. Si Jack, na nasaktan sa ginawa nila kay Paco, ay nanumpa na magbabayad sila. Kinabukasan, nakakita si Jack ng isang piraso ng scrap metal sa ilalim ng tulay, at hindi nagaksaya ng oras, idinikit niya ito sa kanyang braso gamit ang duct tape at inatake sina Saiga at McStarley. Pagkatapos ay nagtago siya sa isang lumang bunker ngunit tinambangan siya ni Yase, na pagkatapos ay hindi niya sinasadyang saksakin si Yase ng palaso at napatay siya sa proseso. Nang makita ito, inihagis ni Saiga ang isang Molotov cocktail sa bunker. Sa kabutihang palad, nakahanap si Jack ng ruta ng pagtakas bago pumutok ang bomba ni Yase. Inakala ng lahat na patay na si Jack, kasama sina Saiga at McStarley, kaya agad nilang sinimulan ang laban upang malaman kung sino ang mananalo sa laro. Sa laban, lahat ng nanonood ng palabas ay nagulat nang makitang buhay pa si Jack. Kaya, naglaban ang tatlo sa loob ng kagubatan. Kahit ang laban ay 2 laban sa 1, napakalakas pa rin ni Jack. Namatay si Saiga sa mga kamay ni Jack, at tumakbo si McStarley papunta sa kuwebo. Binigyan muli ni Brickell ng sandata si McStarley, na naging dahilan ng pagtago ni Jack.
Sinubukan ni Jack na tumakas mula kay McStarley, ngunit siya ay binaril at nahulog sa ilog. Hinahanap ni McStarley si Jack at napansin niya ang cameraman ni Brickell na sinusubukang kunan sila. Pagkatapos ay binaril ni McStarley ang cameraman, at nang magambala siya, nagpakita si Jack at nilabanan siya. Sa labanan, si Jack ay nadulas at nahulog siya sa talon, dahilan para isipin ng lahat na patay na siya, kabilang si McStarley. Sa ibang lugar, ipinaalam ng boss ni Jack kay Wilkins na nahanap na nila ang isla at malapit nang makarating ang Navy. Samantala, tuwang-tuwa si Brickell dahil ang kanyang palabas ay napanood ng mahigit 40 milyong tao mula sa 171 bansa. Di nagtagal, sinabi ni Baxter kay Brickell na natagpuan sila ng FBI at papunta na ang Navy. Matapos marinig ito, nagpasya si Brickell na umalis sa isla sakay ng chopper habang ang iba ay mananatili sa isla. Nang marinig ito, ipinahayag ni Goldie ang kanyang pagkabigo, na humihiling na dalhin ang kanyang mga tauhan at bayaran sila ayon sa napagkasunduan, ngunit si Brickell, na walang pakialam gaya ng dati, ay nagsabi kay Baxter na alisin si Goldie. Samantala, dumating ang mga tauhan ni Brickell sa gubat at kinuha si McStarley. Tinanggal nila ang bomba na nakalagay sa paa ni McStarley at binigyan siya ng kalayaan. Hiningi ni McStarley ang premyo na napanalunan niya, ngunit sinabi ni Brickell kay McStarley na kalayaan lang ang premyo na matatanggap niya, at hindi kasali ang pera. Nagising si Jack mula sa pagkahimatay at dumiretso sa headquarters ni Brickell nang walang nakakapansin. Medyo nainis si McStarley kay Brickell dahil sa pang-aasar nito sa kanya, kaya pinabagsak niya ang lahat ng mga tauhan ni Brickell doon. Sinubukan ni Baxter at Brickell na labanan si Jack nang magpakita siya sa punong tanggapan, ngunit siya ay labis na malakas para matalo. Nang mamatay si Baxter, tumakas si Brickell mula doon. Samantala, inalis ni McStarley ang lahat ng tauhan ni Brickell. Papatayin na rin sana niya si Julie, ngunit biglang dumating si Jack at binaril niya si McStarley. Pagkatapos nito, sinundan ni Jack si Brickell, na sinusubukang tumakas sakay ng chopper. Binaril niya ang chopper, umaasang sasabog ito, ngunit hindi. Nang malapit nang sumuko si Jack, binigyan siya ni Julie ng bomba mula sa paa ni McStarley. Inihagis niya ang bomba sa chopper, at sumabog ito, na ikinamatay ni Brickell. Matapos ang lahat ng nangyari sa isla, kinuha ng FBI si Jack doon, at nakauwi siya ng ligtas. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.